And this tabernacle has stood. Though I was ordained in a missionary Baptist church by Dr. Roy E. Davis. So before naging humayo si Brother Branham sa iba't ibang lugar, naging iba-iba yung mga service niya, iba't ibang simbahan niya napuntahan. Dati, nagsimula siya as a Baptist preacher. At si Dr. Roy Davis, siya yung nag-ordain sa kay Brother Branham as a missionary Baptist, no, as a Baptist preacher. Sabi dito, about 33 years ago, here in Jeffersonville. Now, since then, I was in the organization just a short time. So, lang daw, few months. Until something come up that was unscriptural by the church. And I told him I could not go. And I was, of course, asked to do it or else, and I else. No, so, kung basahin yung ibang sinabi ni Brother Branham sa ibang message niya, so medyo nagkaroon sila ng disagreement ni Dr. Roy E. Davis. I think it's all about the baptism of Jesus, kung hindi ako nagkakamali. No? Baptism of Jesus and baptism of John the Baptist. So, parang sabi ni Brother Branham, wala yan sa Bible eh. Hindi yun yung nakasulat. Kaya sanabi ko sa baba, sabi ni Dr. Roy E. ni Brother Branham, and so I was, of course, asked to do it. Gawin mo to, yan yung ituro mo. Or else, sabi ni Brother Branham, I else. No? Hindi niya talaga tinuro. So that was one thing that I believe that this is God's Word. Nanatili si Brother Branham sa salita ng Diyos. And I said to the man, sinabi niya kay Dr. Roy E. Davis, which was a master teacher. No? Magaling, kasi master teacher talaga. If you will show me that in God's Word, pakita mo sa akin sa Bible yung sinasabi mo. Sabi ni Dr. Roy E. Davis, but it was said, that's our teaching. Yan kasi yung tinuturo natin. Yan yung kanilang, yung sinasabi ni Pastor last Sunday, yung kanilang interpretation sa Bible. Nung pag sa Christian denomination ka, yung absolute mo, may tinadala na kayong Bible. Nagbabasa kayo ng Bible. But yung absolute nyo, yung teaching nyo, yung interpretation sa Bible, denomination nyo. Yung statement of faith. No? But sabi ni Brother Branham, but I want it out of the Word. Kung ano lang yung nakasulat sa Bible, doon lang ako. Kaya doon humiwalay si Brother Branham sa Baptist. No? And, kasi nga, interpretation, that's our interpretation, that's our teaching. And sabi sa Bible, this Bible or this scripture is of no private interpretation. Nabuksan natin sa first Bible verse natin. 2 Peter chapter 1 verse 20. Sabi dito, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Alam ng mga nasa denomination to, no? Nababasa nila yan. Pero, sige, interpret pa din sila. Bakit kasi again, yung mismong verse na yan, ini-interpret nila. No? So, bakit hindi natin pwedeng interpret to? Kasi, again, the Bible is the Word of God. Because this is the Word of God, a word is a thought expressed. Galing, bago naging salita, bago nasulat, bago naging written word, nasa kaisipan pa ng Diyos nung simula. And dahil nasa kaisipan to ng Diyos, lahat ng nakasulat dito, kaisipan ng Diyos. Yes, amen. And dahil kaisipan to ng Diyos, tayo, na isip tao lang, hindi natin kayang i-interpret ang isip ng Diyos. No? Tingnan natin, sabi sa Isaiah 55, verse 8 to 9, sabi dito sa Bible, for my thoughts, yung thoughts daw ng Diyos, are not your thoughts. Neither are your ways my ways, saith the Lord. Ganun kalayo, yung thoughts niya sa ating thoughts, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No, kaya itong sinasabi na example ni Brother Branham, kahit daw yung magtipon-tipon daw yung pinakamatalinong ibon, then may magsabi sa salita ng tao, kahit yung pinakamatalinong ibon, hindi niya kayang interpret yung sinabi ng tao. Ganun din sa atin. Kahit magtipon-tipon pa yung pinakamatalinong mga tao, the brightest person in the world, people in the world, hindi nila kayang interpret yung salita ng Diyos. So, hindi pala kayang interpret ng tao yung salita ng Diyos. Eh di ba paano ba? Sino ba mag-interpret ng salita ng Diyos natin? Yung question. May sagot din ang Biblia dyan. Buksan natin. Amos chapter 3 verse 7.
Amen? Sabi ng Bible, surely the Lord God will do nothing. Walang gagawin ng Diyos. But He revealed His secret unto His servants, the prophets. Yung nagsulat ng salita ng Diyos, propeta, mga propeta. In the old times, in the Old Testament, ang Panginoon gumamit ng mga tao, mga propeta, para magsulat ng kanyang salita. At dahil propeta na sulat, dapat propeta din yung mag-interpret. Katulad ng niya, no? For example, ako, magsusulat ako ng tula. Mahaba na tula. Then bigla, mahaba. So, ilang pages yun. Then bigla may isang pusa or aso dumaan. Then interpret niya yung sinabi, yung tula na sinulat ko. Diba? Most likely, yung interpretation ng aso ng pusa, hindi talaga yun akma sa interpretation na in a way na sinulat ko yung tula. So meaning, sino lang yung pwede mag-interpret ng tula ko? Ako mismo na author. The same way sa Biblia. Ang author ng Biblia, walang iba kundi ating Panginoon. So ang mag-interpret nito, walang iba kundi ang ating Panginoon din. God does not need any interpreter. God interprets Himself. Paano? To His servants, the prophets. Okay, praise the Lord. So, kaya naniniwala tayo sa ating panahon, si Brother Branham ay propeta. Meaning, yung dala-dala niyang mensahe, hindi to mensahe ni Brother Branham. This is the message of God. Hindi to thus saith Brother Branham. This is thus saith the Lord. Because the word of the Lord comes to the prophets. Even the Old Testament ko sa panahon ni Moses, yung salita ng Panginoon, nasa kay Moses. Nasa kay Elijah, nasa kay Jeremiah. And the same thing sa ating panahon. The word of the Lord comes to the prophet, sa ating propeta. Kaya ano man yung hawak na message ng ating propeta, it's thus saith the Lord. Amen. And dahil thus saith the Lord yun, paniwalaan natin yun. Word by word yun. Next quote, sabi ni Brother Branham, first quote tayo sis, second quote sa the message. We find out that when a man comes, sent from God, ordained of God, ordained ng mga vindicated ng mga signs and wonders na alam na yung pinag-pray mo, na-discuss ni Pastor yan last Sunday, ordained of God with the truth, thus saith the Lord, the message and the messenger are one and the same, because He is sent to represent, thus saith the Lord, word by word. So paniwalaan natin to word by word. So He and His message is the same. No? So, ganun yung mga kapatid, paniwalaan natin to word by word. Katulad sa Bible, kung pinaniniwalaan natin yung Bible word by word, then paniwalaan din natin to word by word. Amen. Kasi this is the interpretation of the Bible. No? Sabi nga ni Brother Branham, say only what the tape says. No? Kasi yun lang yung thus saith the Lord. No? Next quote tayo sis, sabi ni Brother Branham. So now, this is just a little service. Listen to every word. Makinig daw kayo sa bawat salita. Catch it. And if you're taking it on tapes, or anything, sa tapes daw, yung napakinggan natin, then you stay right with the tape teaching. Don't say nothing but what that tape says. Just say just exactly what the tape says. Bakit? Kasi yun yung thus saith the Lord. Yan yung nag-interpret sa Bible. Kaya sinasabi natin dito lagi, kung gusto natin yung absolute natin yung Bible, huwag tayo dumiretso sa Bible. Kasi kung dumiretso tayo sa Bible, anong pinagkaiba natin sa iba't ibang denomination? Diretso sa Bible. Pag diretso sa Bible, yung interpretation kanya-kanya. Ba't dumaan tayo sa thus saith the Lord? Kasi ito yung divine interpretation, the only authorized interpreter and interpretation ng Bible. This is again the written word. This is the spoken word. Parehas, thus saith the Lord. Kaya sabi ng next quote. Next quote tayo. Sabi ni Brother Branham, Heavenly Father, I pray that you let the people understand now, in the name of the Lord Jesus, that they might understand everywhere
where the tapes go, kung saan daw napunta yung mga tapes, that they might know na malaman nila, I say this because it is the divine interpretation thou hast given me. Ito yung divine interpretation ng Bible. No? So kung gusto natin, absolute natin yung Bible, dumaan tayo sa thus said the Lord. Kasi, example, gusto kong malaman kung ilan talaga yung Diyos, di ba? Sabi di ba sa last time, 3 ba or 1? No? Dahil tayo dito. Kung gusto mong malaman kung ano yung tamang bautismo, Father, Son, Holy Ghost ba, or the name of the Lord Jesus Christ, dahil tayo dito. No? Gusto mong malaman paano ma-capture sa ating panahon, kung ano na yung panahon, kalagayan ng panahon natin, then dahil tayo dito. No? Praise the Lord. So, ganun mga kapatid. Kaya we only say what the tape says. Kasi yun lang yung salita ng Panginoon. Pag hinaluan na yun, no? Thus said the Lord, tapos nagdagan natin, binawasan natin, hindi na yung thus said the Lord. Thus said brother so-and-so. Thus said pastor so-and-so. Hindi na yung thus said the Lord. Kaya manatili lang kayo sa thus said the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kaya mga kapatid, no, even si pastor pag nangangaral siya dito, napapansin natin, nagbabasa lang siya ng quotes. Kasi, thus said the Lord yun eh. Yan yung pagkain natin, yung thus said the Lord. Hindi magmamatter kung kahit kaano ka pakagaling na preacher, na pastor. No, even na napakagaling mo mag-prepare, nag-research ka pa sa internet, kumuha ka ng mga quotes, sobrang galing mo, sa sobrang ginalingan mo, hindi mo na alam yung mga quotes na kinuha mo, quotes na ng Buddhist, no? Quotes na ng mga Hindu, or sino mang mga philosopher, hindi na thus said the Lord. Then yung pinapakain mo sa congregation, hindi na thus said the Lord. So sabi ng Panginoon, no, kay Peter, sinabi ni Jesus kay Peter, feed my sheep. Ano yung papakain natin? Ano pinapakain sa tupa? Ano pinapakain sa atin? No? Salita ng Panginoon. Sheep food. No, next quote, sabi dito ni Brother Branham, your pastor, sabi dito, your pastor, when he stands here on the platform, ministering the word of God, he is God's angel to the church, messenger to the church. Therefore, a pastor should never leave that word. Written word, spoken word. Hindi dapat humiwalay or tumaliwas sa word, salita ng Panginoon. He is God's angel to the church, messenger to the church. But stay straight with the word. Because he's fitting the shepherd's place. Because the word pastor means shepherd. Look it up, baba, and see. Yan. A pastor is a shepherd. The Holy Ghost is made him overseer over certain flock to feed them. What to eat? Anong pinapakain? Anong pinifeed? The word of God. No, kaya, no matter kahit gano'n ka pakagaling dito, kung hindi word of God, kung hindi mensahe yung pinapangalan mo dito, hindi ka nagkukos ng propeta, kahit panginig ka pa dito, nag-preach ka, kahit kumiyak ka pa dito, no, kahit powerful yung voice mo, hindi mo na kailangan ng microphone para marinig sa likod, pag hindi yung salita ng Panginoon, sabi ng Bible, let every man's word be a lie and mine be the truth. So kung hindi salita ng Panginoon, yung pinapangahal dito, kasi numalingan. So, kakatakot. No? Grabe ka sincere, grabe yung iyak mo, napaka-anointing. Pero yung pinapakain sa congregation, kasi numalingan. Kaya manatili lang sa salita naman. Kaya si pastor, pag nagmahal siya, no? Quotes lang binabasa. Pero, may iba kasi nilaligawan ng mga kapatid. Pag ang pastor doon nangangaral ng quotes, yung tawag sa kanya, quotationer. So, kasi, puro quotes lang eh. And pag puro quotes lang daw yung pinapangaral sa sinasabi, wala yung sariling revelation. No? Mababa yung tingin. Dapat naman talaga walang sariling revelation. Kung ano lang yung sinabi ng propeta. Kasi, katulad, hinahalin tulad nila yung, di ba, nung mga estudyante pa tayo, pag nag-reporting tayo ng high school, ng college, yung iba na hindi masyadong prepare, may kodigo. Yan. Basa sila quotes. Tapos, or basa sila ng kodigo nila pag nag-report.
Yung iba naman na masyado nang magaling, kahit wala nang kodigo, dito na diretso na, alam na yung content ng report niya, magaling. Yun yung mataas yung score sa reporting. No, parang ganun din ko pala dito. No, kung puro quotes, medyo hindi ka magaling. Pero pag marami kang, kung sarili mo lang yung wala kang masyadong quotes, magaling ka. But hindi ganito sa atin. No? Kasi we only say what the Bible says. No? Praise the Lord. Kaya, what a blessed people you are, mga kapatid. Napapasalamat tayo na ang Panginoon nagbigay sa atin ng pastor na nagpapakain sa atin ng salita ng Panginoon. No? And by that, kasi nga, di ba, yung word, yun yung pagkain natin. Yung thus saith the Lord. So tanong, paano ba natin kinakain yun? Paano ba tayo pinapakain ni pastor pag siya nag-preach dito ng kanyang salita? Nasalita ng Panginoon. No? Tignan natin, sinabi dito sa Bible. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kung paano tayo pinapakain. Sabi dito ni Paul, study to show thyself approved unto God. Basahin ko sa Tagalog. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. A workman that needeth not to be ashamed. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Rightly dividing the word of truth. Pag sinabing rightly dividing the word of truth, look at the word now. Dividing. Hindi multiplying, hindi addition, hindi subtraction. Dividing. Ano pag division? Ano ba yun? Katulad ng message na pinakinggan natin kanina. Isang buong message yun. Ito, example, isang buong message to. Pag ito, hinati-hati mo sa 10, hinati mo sa 5, pag pinagsama mo, isang buo pa din yun. Pero pag pinagdagan mo, binawasan mo, hindi na isang buo yun. Hindi yung salita ng Panginoon. Pag may dagdag bawas, bawal na. Nabuksan natin, Revelation 22:18, alam natin to. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add, ito addition to, unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Subtraction naman, baba says. Ayan. And if any man shall take away, subtraction, from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, out of the holy city, of the things which are written in this book. So dividing, division. Sino ba ang nagdi-divide ng word? Walang iba kundi ang preacher. Ang minister. No? Tingnan natin, sabi ni Brother Branham. Explore tayo, sis. Now to bring up this faith in Christ, there's ministers. That's the most important thing of the day, is a good God-sent preacher. I admire them. And their gift is far beyond anything could be done in anything else. Is a preacher, a man who knows how to rightly divide the word. Bakit kailangan i-divide yung word? Again, hindi ito dagdag, hindi bawas, hindi ito multiplication. Kaya isa lang Diyos natin, hindi tatlo. No? Divide lang. Bakit kailangan divide? Bakit kailangan himayin? Para makakain ng congregation. No? Buksan natin, next go. Ganito tayo pinakakain ng ating pastor. Amen. Sabi dito, and we've come tonight to fellowship around the Word. Now may the Holy Spirit come and take the Word. No? Ang Holy Spirit na kukunin nito yung salita from the book and give it to the audience. Bibigay papakain sa atin. Pamagitan kanino? To the preacher. Just as we have need of it, Father, rightly dividing the truth. Ano yung truth? The Word of God. Sanctify, O Lord, Thy Word is truth. That every man might go away from here tonight feeling that it's been good to be here. Para mabusog tayo. Kailangan i-rightly divide. Example. Bible. Basa tayo sa 10 chapters sa Isaiah. O sige, buong 66 chapters sa book na Isaiah. Ako, si Brother Hansen, si Brother Paul, Brother George. Pagbasa namin buong 66 books sa Isaiah, after siguro 3 oras o 4 oras, usap kami dito, sharing kami.
Yung for sure, may mga nakuha si Brother Hansen, si Brother Paul. So pagbabasa namin sa Book of Isaiah, na hindi ko din nakuha. Pwede din na may nakuha ako na hindi din nila nakuha. Bakit? Kasi iba-iba yung spiritual understanding dito sa loob ng iglesia. At dahil iba-iba yung spiritual understanding, yung level of understanding, kailangan himayin yung salita ng Diyos para makakain sa atin. No? Example, sa team na pinakinggan natin kanina, lahat yun, from paragraph 16 until 62. Lahat, kung matagal ka na sa mensahe, alam mo na yung ibig sabihin ni Brother Branham pag sabi niya nun. Pero pag mga baguhan ka, bisita ka dito, no? Medyo confused ka pa, hindi mo pa alam kung ibig sabihin nun. But pagdating ni Pastor, no? Pagdating ni Pastor dito, ihimay-himayin niya yung sinabi ni Brother Branham. Rightly dividing the word of God. Kahit mababa yung understanding mo, yung iba mataas yung understanding nila, dahil nahimay, there is the rightly dividing the word of God. Lahat nakakaintindi. Lahat nakakain. Lahat nabusog. If not all, most. No? So, ganun mga kapatid. And dahil may naintindihan ng lahat, or most of the, dito sa atin, then yung iba nakakapagsabi amen. Kasi naintindihan nila, nakakain sila ng salita ng Panginoon. Amen. At dahil nakapagsalita sila ng amen, naintindihan nila, ano yung effect? There is unity in faith. Buksan natin, no? Buksan, sabi sa Bible, Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Sabi ito ni Paul, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pagdating sa 13, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son. Pamamagitan ng ano? Ng pastor, ng minister, rightly dividing. Hindi addition, hindi subtraction, hindi multiplication. Dividing the word of God. Nananatili lang sa kung ano ang sinabi ng ating propeta. No? So, I guess that's all mga kapatid. Na short lang yung expectation natin this morning. Kasi hindi kita ako masyadong mapag-prepare. But praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga salita na pakinggan natin sa Panginoon. Hallelujah. Biyaya niya ang salita niya. Amen, praise God. Napaka-privilege talaga natin dahil hindi tayo tumalabis, hindi tayo nagkukulang, tapos kumpleto, buong-buo itanggap natin na na-divide sa atin ang salita ng Diyos dahil dito may bago, may matagal natin. Kahit ulit-ulit yung preaching, narinig natin ito, pero praise the Lord pa din. Amen. Dahil tayo na bibigyan ng kaliwanagan sa mga salita niya. Amen. Praise God. Lahat po tayo tatayo, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating gawain. Before we go to our closing prayer, mga kapatid, inaanihan ko po